Ang entrance song natin, alam ba natin kung sa inyo? Hindi lang pa. Okay, ano? Sige. So, pagkain sila, sila ang pari natin. Bibigyan ko kayo ng senyas. Ang entrance song natin siya is Purito. Alam niya na. Alam mo na. Katapos yung tapos ng misa, ang pagkantay natin yung pananagulat. Ha? Pagkantay natin. Pangalawa na po. Ilagay mo na eh. Ilalim. Para we participated. Okay ko lang ba dyan, Tita? Hindi. Kung galing ka ba sa Tacloban, hindi ako nakauwi. Kaya, pero nagdasal tayo. Kasama tayo sa kanya. Ito maghanap ng kanin. Unang pagbasa. Hello. Pwede na tayo mag-umpisa na. Nagre-rehearsal lang si Michael. Pwede na tayo mag-umpisa. Panginoon, umawit ng kagalakan, tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trompeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, tuturin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trompeta, ipan ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan. Nararating lang po ni Papa Francisco sa Roma. Kanina, ang oras dito ay hating gabi. Doon ay alas 5 ng hapon. Ano? Ngunit kapiling pa natin siya. At ang kanyang iniwang mga
mensahe. Ngayon, pag dilidilihin natin at ating bigyan ng laman, lalo yung sabi niya, alsin ang lahat ng korupsyon. Alsin ang lahat ng mga tanda, bali ng paghahari ng kasamaan. Kaya tayo, unang gagawin natin, ngayong Lunes, nitong araw na ito, pagkatapos ng kahapon Lunes ay umalis ang Papa Francisco, ngunit sabi niya, nananatili siyang kapiling natin. Ang gagawin natin, susundin natin ang kanyang tagubilin na tayo magdasal. Magtiwala tayo sa Diyos. Ang ating inawit ay tayo tutulungan ng Diyos, lalabanan ang kaaway. Siya ang ating tagapagligtas. Yan ang bubuhayin natin sa ating pagsasama-sama ngayon sa lahat ng pagkakataon para ibangon natin ang mga naaapi, ang mga napapahirapan dahil sa kapabayaan at pagkamakasirili ng mga namumuno. Kaya mga gilig ko kapatid, tayo hindi nagagalit, nais nating makaawa sa tulong ng Diyos na pag-asikasuhin ng lahat ng lalo na ating namumuno ang kagalingan ng lalo ng mga mararita. Ngayon po yung taon ng mararita sa ating simbahan dito sa Pilipinas. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, pati ang kasalanan na nasa ating kapaligiran, kasalanan ng mga ibang tao, dahil hindi natin hinihiling na natin na hindi lamang kapatawaran sa Diyos na lagi yung ibibigay, pero ang ibibigay sa natin sa Diyos ay ating pagbabago. Ang tunay, malalim na pagbabago para sa ikabubuti ng lahat. Hilingin natin ang kapatawaran sa Diyos sa ating pagkukulang, sa lahat ng kasalanan ng mundo, at asahan natin ang ating Diyos ay narito ang kapiling natin, nagmamahal sa atin at nahahabag sa atin. Panginoong Hesus, kayo po ang dakilang Diyos at pinagmumulan ng lahat ng kaayusan at kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon Hesus, kayo po'y anak ng Diyos, Diyos na totoo, at anak ni Maria, tao namang totoo. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Hesus, kayo po ang daan para sa Diyos, makipag-ugnayan sa amin, kayo ang salita ng Diyos. Kayo din po tagapagsalita namin at aming katiyakan makapasok sa buhay ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin pong misa ay sa karangalan din ng mahal na ina nating lahat. Ama naming makapangyarihan, kayo ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak ninyong nakabayubay sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob po ninyo pakundangan sa inang mapagmahal ng inyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit ng mga kaanib ninyong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, makatarungan ng Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo ay patuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayo'y tumatanggap ng mga ipinangako niya. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang higit pa rito na kanyang mapanunumpaan. Sinabi niya, ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi. Matyagang naghintay si Abraham at kanyang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahihigit sa kanila. At sa pamamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan.
Gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala at hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit, sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin. Doon, siya'y isang dakilang saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bawat po aking bibigkasin, ang ating pong itutugon ay pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabuti't mahabaging lubha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng puon ay hindi nasisira. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailan paman. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daan ay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama ay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon, ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Yung pong gustong maupo at pwede maupo po. Tsaka yung gustong nakaungkot, pwede mo ungkot na lang. Yung kung anong inyong komportable. Narito pa naman si Papa Francisco, no? Ayun, no, nandun, no? Tsaka sabi natin, bienvenido. Ano yung ibig sabihin ng bienvenido? Welcome.
Ay kapag sabing goodbye, ano? Adios, baya con Dios, no? Sana, ay wala tayong nakitang ganyan, kahit sana, no? Walang baya con Dios, walang adios, no? Ibig sabihin, hindi pa siya umaalis. Pero sa totoo lamang, bagamat siya umalis, ang kanyang katawan, katulad natin, hindi tayo pwedeng nandun sa lahat ng lugar, nariyan sinasabi niya, kaya siya naparito, para paalaala sa atin, may kasama tayo na siya lang ang kumakatawan. Kami din ang kumakatawan, ano? Tsaka hindi makakaparito si Papa Francisco lagi dahil dudumugin nyo eh. Ano? Baka masaktan kaya ginatyahan ng mga mabubuting pulis eh. Yung mga pulis ay mahusay ang ginawa nila, no? Para ayusin, ano? Pasalamat tayo sa kanila, no? Nasa panig sila ng mahihirap. Ibang mga sundalo at pulis ay puro mga kasama, galing din sa mahihirap yan eh. Malay ba kapag nakapagnakaw na, ano? Nagiging mayaman na rin, ano? Kaya nakakalimot na sa pinanggalingan. Pero pag nasa natin yung pangkaraniwang pulis, nandun hindi naman tayo pinipigilan lumapit sa Papa. Iniiwasan lang na masaktan kayo at masaktan ang ating bisita, no? At saka gusto orderly. Pero orderly tayo, no? Bakit tayo orderly? Nagdadasal tayo. Maliwanag na nandun ang Diyos at nariyan pa rin siya. Pero pag may dumating na katulad sa Santo Papa, daman natin na pinapaalala sa atin, hindi tayo iniiwan. Kaya ngayon, hindi pa rin tayo iniiwan ng Diyos. At ang tanong yan, nakaalis na si Papa Francisco. Ano ang gagawin natin? Kakalimutan ba natin? Hindi. Bagkus, katulad ng Diyos, sinabi niya, ito 10 utos. Gawin ninyo ito para alam ninyo na kayo nasa tamang daan. Yung matuwid na daan na sinasabi, yung ba narinig yung matuwid na daan ay matuwid talaga? Hindi naman yata Yon, yung matuwid na daan na tunay na galing sa Diyos, yun ang ating sinusunod, no? At nandyan lagi yan sapagkat nariyan ang Diyos, inaalagaan tayo, no? Kaya hindi umalis si Papa Francisco o kaya yung kanyang kinakatawan. At alam yung ginagawa ng Diyos lagi, katulad din namin, binibindisyonan kayo. Ang bendisyon, ibig sabihin ay to wish well. Ating hinahangad ang pagpapala. No? Ay lagi tayong binibendisyon. Pinapalad na ka tayo. Ay baka ibang dahilan nawawalan tayong kapalaran. No? Kasi dapat na kayo may makain. Ay walang makain sa pinggan. Ano? Bakit? Ay doon napunta sa pinggan ng mga ibang klaseng pinggan. Yung ating pinggan ay dahon ng saging. Ano? Yung may mga pinggan na ginto, yun, napupunta doon yung masasarap na pagkain. Kaya kulang yun sa inyo, kulang ang pagbabahaginan. Yan ang gusto nating mangyari. Magkaroon ng pagbabahagi. Yung sinasabi lagi ni Papa Francisco na tayo ay magdasal, tayo ating asahan, tayo maging bukas loob sa kapwa. Yun naman ang turo ni Kristo At narito pa siya, Alam niya, sabi tinanong ako, ano ang gagawin natin? Ay di gawin natin yung ginagawa ni Papa Francisco. Kaya naparito siya dahil sa mga dukha. Alam niyo, nagpasya ang mga obispo dahil tayo naghahanda sa 500 taon ng unang binyag at saka unang misa dito sa ating kapuluan, 1521 yan, di ba? Kinakanta ni Yoyoy, Benjamin, March 16, 15, 21. Di ba kaya Yun, noon unang misa yun. Pagkatapos umalis ang mga Espanyol, bumalik 44 years after, nakita nila, Santo Niño nandun pa rin at ang pananampalatayang Pilipino nandun pa rin hanggang ngayon. Kaya noong linggo nagmisa ang Santo Padre, pesta ng Santo Niño. Sapagkat sabi niya, ang pananampalatayang ang Kristyanismo nakaugat sa puso ng Pilipino, ang kailangan na lang buhayin natin yung ibig sabihin yan. At ang ibig sabihin ng aral ni Kristo ay pagmamahalan, pagtutulungan, pagdadamayan, pagtataas sa bawat isa. Hindi yung lamangan ang nangyayari sa atin, lamangan Kaya sabi ni Papa Francisco, masyadong maraming corruption sa inyo. Selfishness, gamutin natin yan. Yan, kaya anong gagawin natin pagka si Papa Francisco? Gawin natin yung kanyang sinasabi. Gamutin natin yan. Alam niyo isang mahalagang sinabi ni Papa Francisco na hindi ko makalimutan. Doon niya sinabi sa sa MOA arena, arena sa MOA,
may salita siyang ginamit na hindi yan nakasulat sa mga dyaryo. Hindi yata, no? Hindi din nakasulat dun sa kanyang prepared na text, eh. Sapagkat spontaneous yun. Nung siya nagsasalita sa Espanyol. Anong sabi niya? Ideolohiya, kolonyalismo. Ideological colonialism. Alam niyo colonialism? Sinakop ng mga dayuhan ang ating bansa. Noon, mga Kastila, no? Buti lang, umalis na. Pagkatas Amerikano, umalis na, no? Hapon, umalis na rin, ano? Pero sakop pa rin tayo ng maling kaisipan, ideolohiya, na yan ay pinipilit pa rin sa ating bansa ng mga dayuhan. Gusto nila yung ating mga ari-arian, kunin nila at nakikipag-connive sa atin. Yung mga ibang, yung mga kaunti, naghahari sa atin. Niloloko kayo, inaalis ang mga lupa ninyo. Sabihin, napakarami natin daw, imbis na tayo bigyan ng ipagpapag-aral ng mga bata, ipagpapagawa ng mga kalye, ay binubos sila, dinadala sa Amerika. Yan, kolonyalismo yan. Nasasakop tayo ng mga mapang-api na hindi nagmamalasakit sa atin. Kaya yun, sabi niya, resist, labanan ang ideological colonialism. Yung nag-aalis ng ating karapatan, yung nag-aalis ng ating kalayaan, yun ang dapat mawala yun. At yan ang ginagawa natin ngayon. Bakit siya naparito? Sapagkat nakita niya maraming mga dukha, hindi lamang bunga ng mga natural disasters. Ayun, alam niyo yung natural disasters, yan ay bunga din ng kataksilan ng nating mga tao. Diba? Kaya maraming mga natatabunan ng mga lupa, yung puti. Eh dahil saan ginamit yung mga punong kahoy? Nagpayaman yung iba, kawawa yung mga naiwan doon. Yung mga mina natin, inaagaw nila. Ano? Yumaman na ba yung mga taga roon sa minahan? Hindi. Sinang yumaman? Yung mga taga-Amerika, yung mga taga-Forbes Park siguro, no? Yan. Colonialism yan, no? Maling pag-iisip yan. Anong tamang pag-iisip? Bigyan mo ng kalayaan ang lahat, ang kalayaan na maging taong tunay, maging anak ng Diyos. Yan, kaya pagpapatuloy natin sinabi ni Papa Francisco, marami siya eh. Pagtanggol ang pamilya, sabi nga, di ba nga sinisira ang pamilya, no? Ating alaga ng mga bata dito, kaya di ba napakaganda, ito, kilala sa buong mundo, napakaganda nung ginawa ng Papa Francisco. Niyakap niya yung batang babae na hindi niya makapagsalita dahil siya napaiyak na. Sa buong mundo, nandun yan. At ang tingin ko, parang si Kristo talaga yumayakap sa bata. Yung totoo naman, si Kristo yumayakap. Yun ang ating bigyan ng kinabukasan. Yung mga batang yan. Yan ang dahilan kung bakit tayo narito. Nais nating tigilan na ang panloloko. Nais natin tigilan na ang pang-api. Nais natin na dalhin sa atin ang kalayaan ng mga anak ng Diyos. Kaya ang simbahan nasa panig ninyo. Kaya pumunta din dito si Papa Francisco sapagkat nag-decide ang mga obispo, Year of the Poor. Kailangan simbahan kapiling ng mga dukha. Kaya, yan, atin po, kami pinag-usapan namin yung ngayon doon, anong gagawin natin pagkatapos nitong pagdala ng Santo Padre. Hindi natin ilalagay lang sa libro ang sinasabi niya, ilalagay natin sa ating puso, sa ating buhay. Bubuhayin natin yan. Kaya tayo, huwag tayong makalimot na sinabi ni Papa Francisco, sinabi lang natin welcome siya, pati ang kanyang sinabi welcome, huwag natin paalisin ang kanyang magagandang turo. Baka bumalik siya sa isang taon, ay pagdasal natin ha. At sana, pagbalik sa isang taon, iba na ang Pilipinas. Mas maganda na. At natupad din sinabi sa Bible. Ano yung sinabi sa Bible? Yung mga mabababa, itataas. Yung mga makapangyarihan, mapang-api, babagsak. No? Yung mga nagpapakabusog, habang ang iba'y nagugutom, diyan ay palalayasin na walang dala. Samantala ang mga nagugutom ay bubusugin. Ganyan ang gawain ng Diyos. Sana, pagbalik ni Papa Francisco at maaaring bumalik sa isang taon, ang Pilipinas natin may tunay na pagbabago. Kaya tayong lahat narito, magdadasal tayo at umpisa natin ang tunay na pagbabago sa ating bansa ayon sa sinabi ni Papa Francisco. Labanan natin ang lahat ng kolonyalismo, kahit yung local kolonyalismo na dinikta ng mga tagalabas. At ating sabihin sa ating mga namumuno, kayo ba sa amin o laban sa amin? Kung laban sa amin, eh bahala kayo. Kung kayo sa amin, halina kayo. At ating pagtulong-tulungan na ibangon ang ating bayan. Amen.
dalhin natin sa Panginoon Diyos lahat ating kahilingan. Ano? Pagpatuloy natin ipagdasal si Papa Francisco. Lahat ng mga obispo ngayon nagmi-meeting doon sa País de 12. Ako'y tumakas kami, si Archbishop Caballa, dating Arsobispo ng Davao, ay kaming dalawa ay tumakas. Thank you kay Father Benny. Lahat nandito ay handaan lahat para sa ating pagsasama-sama. Pagdasal natin na matupad ang pangarap ng Diyos at ang ating Santo Papa na ang simbahan ay nasa panig lagi ng mga dukha. Nasa kasama ng mga dukha. At alam niyo sinabi Papa Francisco, bagamat ako'y nagsasalita sa inyo, nakikinig kayo sa akin, makikinig kami sa inyo. Yun ang sabi sa amin, makinig sa mga dukha, makinig sa mga pangkaraniwang tao. Sana'y patuloy na ang simbahan ay magdala ng kaligtasan galing kay Kristo sa lahat ng mga tao. Tayo manalangin. Panginoon, pakinggan mong aming panalangin. Patagsal natin ang mga dapat mamuno sa ating bansa. Siguro yung namumuno, hindi sila dapat ang mamuno, pero maganda tayong mga pinuno na talaga nagmamalasakit sa Diyos at saka sa mga anak ng Diyos. Kasari sila'y hindi maging makasarili, bagkus ay sila'y bumabad sa mga pangkaraniwang tao at pakinggan ang kanilang kahilingan at gawin ang lahat, gamitin ang lahat ng mga kakayahan ng na hindi naman kulang sa ating bansa para sa ikabubuti ng lahat, lalo ang mga dukha, ang mga bata, ang mga naapi, ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, ang mga street children, ang mga naiwan ng mga kanilang kamag-anak, mga marginalized, lahat ng mga mahal ng Panginoon sapagkat umaasa lamang sa Kanya. Tayo dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pagdasal natin ang ating mga angkan, ang ating mga pamilya, sana'y magkaisa, magmamahalan, magpapahaganan, at maging panggalingan ng tunay na pamunaang mabagmalasakit sa kapwa. Tayo dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin natin sa ating makapangyarihang Diyos ng ating mga kabataan ay hindi maakit sa masamang bisyo, sa mga kasamaan, bagkus ay sila'y tumugon sa panawagan ng Diyos ng isang makabuluhang pamumuhay sa pag-aaral ng kanilang sarili, ng kanilang lakas, ng kanilang kabataan para sa kagagaling ng kapwa. Tayo dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pagdasal natin tayo lahat narito ngayon, pati yung mga kasama natin sa ating adhikain para sa kagagaling ng ating bayan. Sana'y magpatuloy tayo, magsakripisyo tayo para makamtan ng ating bansa ang tunay na kalayaan at kaayusan. Tayo dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Alalahanin natin ang mga nag-alay ng buhay dahil sila ay inusig ng mga mapang-api. Nag-alay ng buhay dahil sa pagmamalasakit sa kapwa. Lahat ng ating mga mahal sa buhay, sana'y sila ay gantimpala ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Dahil tayo dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihan Diyos, narito kami inyong mga anak. Pakinggan niyo po ang aming mga kahilingan, pati ang mga hindi namin nabanggit, ngunit sinasalob ng aming puso. Basbasan niyo po kami lahat narito. Pag umapawin niyo po kami ng pagsisikap pang magmahal sa aming bansa at sa aming kapwa-tao upang makapagtayo kami ng isang lipunang tunay na nagmamahalan, nagtutulungan at tunay na maunlad sa kaluluwa, sa katawan at sa lahat ng uri sa bahagi ng aming buhay. Lahat ay ito hinihiling namin sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoon si Kristo. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Yaan ang aming kalooban, ang isip at dunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng mundo, ay aming hanay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo, patnubayan mo, paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat
katalikdan ko. Manalangin kayo mga gili kong kapatid upang itong ating sakripisyo at ang pag-aaring natin ating sarili ay malugod na tanggapin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kagagaling at sa buong sampayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin niyo po ang aming mga alay na nasa dambana at gawin niyo pong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Sambayanan kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan kami sa kanyang makipagtulungan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po marapat na kayo aming pasalamatan. Ngayon pinararangalan namin ang mahal na Birhen. Minarapat po ninyong siya'y itampok bilang inang naglubal sa pangakong manunubos. At bilang unang kaanib sa sambayanan ninyong kinukupkop. Sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa inyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na inilukuban ng Espiritu Santo, si Maria nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa inyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa isasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ang papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama namin banal, kayo nga po ang pinanggagalingan ng lahat ng kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, kayo inyong pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niyang kalis, muli niya kanyang pinasalamatan, ibinigay niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteri ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay buhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kahit iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalab ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyo pong minarapat at tumayo sa harapan po ninyo para maglingkod sa inyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Arsobispo, mga katulong na obispo at lahat ng mga obispo at kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi lang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang angka ng Diyos na tinipon ng Panginoon Hesus, awitin natin ng buong pagmamahal ang panalangin sama na itinuro sa atin ng ating Panginoon Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, kami po'y adya sa lahat ng kasamaan. Pagkalooban mo po ng kapayapaan ng aming bayan at lahat ng mga tahanan namin at ang aming sariling kalooban. Iligtas po kami sa kapahamakan, sa kasalanan at lahat ng uri ng kamalasan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng ganap na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang harian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kasisiyan ng inyong kalooban, nabubuhay at naghahari kasama ng matang Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo't magagandang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Thank you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, ang kordero ng Diyos, nag-aalis sa ating mga kasalanan. Mapapalad na tinatawag niya upang makibahagi sa kanyang makadiyos na buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Baka po lang hindi magkasya ang komunyon, kaya pasensya na po yung iba na ho. Kung sino lang mauna na ho. Mamaya siguro may misa dito sa simbahan. Alam niyo yung hiram sa Diyos. Ang isuli niya, hiram sa Diyos ang ating buhay. Aking
Luto lamang, kundi nais nag-iisilang. Pagkatao ay mayroong gangan, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang ginala, kundi ako kundi ako nagmamahal, ang buhay kong ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako magmamahal, sino ako? Manalangin tayo. Ama naming magpagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot ninyong katubusan at buhay ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal, ang mabuting balita ay may laganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo mapayapa, taglayin lagi ang pagmamahal Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos. Walang Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Meron akong gustong awitin nating lahat. Sama tayong lahat, ha? Anong awitin natin? Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig ang sa kanyang palad, nag-alay na ganda dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, pilihat ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, tulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakal dilag, ang dilag na sa makaalpas. Pilipinas kong minumutya, hugad ng luhat dalita,
ating adhika, makita kang sa dalayan. Ang bayan ko'y Lagi ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, hanggang mo'y pabantayan, Pilipinas kong ina. Ibon bang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak, bayang pahayang sakdan nila, ang dimag na sang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, bukad ng luha ko't dalita, aking adhika, makita kang sakdan, layan. Mabuhay ang Pilipinas! Kayo ba'y naniniwalang magkakaroon tayo ng mahusay na eleksyon sa 2016? Hindi! Hanggat nandidiyan iyan! Wala tayo eleksyong matino! Dadayain lang kayong mga dukha! Dadayain lang tayong mga mamamayan! Kaya, magbago na tayo, baguhin din natin sila, ano? Baguhin! Mabuhay ang Pilipinas! Tanggalin ang Smartmatic! Alagaan ang kalayaan ng ating mga mamamayan! O ngayon, nagkaroon na kayo ng ating mandato ha, galing sa ating napaka-brave na bayani natin ng mga arsobispo. Hindi po ako brave. Ako lang po'y tapat sa Diyos at mahal ko ang ating bayan. Okay. O ngayon, kung tapat tayo sa Diyos at mahal natin ang ating bayan, magkikiusap tayo ngayon sa COMELEC. Ano? Napagbigyan naman tayo ang boses ng mga mahihirap, ng mga maralitan, ng mga lahat ng Pilipino. Pagbigyan tayo na makinig naman sa ating boses. Ha? Pagbigyan tayo nila na i-review naman ang mga PCOS machines na yan. Ibalik ang apat na safety measures, di ba? Yan lang ang hinihingi natin. Para kung talagang may eleksyon ay makatotohanan. Hindi po ba? Ay hindi malakas. Okay, harapin na natin ngayon ang COMELEC. Maraming salamat!